Komadrona kasi ako. Gusto ko lang malaman kung may buntis dito sa baryo ninyo. Ano ba kasing titingnan mo dyan? Gusto ko po kasi makita yung gamit niya kung totoong komadrona siya. Tay, hindi kaya may gumagambala sa bata? Ang kailangan na siguro natin albularyo. Bilang lalaki, gaano ba kayo katapang harapin ang mabagsik niyong biyenan? Ako kasi, nakatanggap ako ng 7 suntok sa muka at pananakot gamit ang itak mula sa biyenan kong lalaki bago ako binigyan ng permiso maging asawa ng anak niya. Nabuntis ko kasi ang anak niya ng maaga at sa maling paraan pa. Magandang araw pala sa lahat ng mga nayanggaw sa channel na ito. Ang kwentong ibabahagi ko, hindi lang tungkol sa biyenan ko, kundi tungkol din sa komadrona na nagpaanak sa asawa ko noon at sa sitwasyon din namin na napakakomplikado. Ako nga po pala si Topper at ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Topper, parang nabibigitan na si Tess sa tiyan niya. Napadaan ako sa kanila kahapon Nakausap mo siya? Siyempre hindi. Alam mo naman yung tatay nun, di ba? Bakit kaya hindi niya pa sinasabi yung pangalan ko, no? Kasi, alam niyang hindi magandang gagawin ng tatay niya sa'yo. Nung inipon kaming mga binata ng tatay niya, nagtanong siya kung sino ang nakabuntis kay Tessa. Walang umamin kahit isa. Huli naming pag-uusap ni Tessa noon, ang sabi niya, kahit anong mangyari, wag daw akong aamin. Kasi kahit gaano kagalit ang tatay niya sa kanya, hindi pa rin naman siya nito papatayin. Pero kung magpapakilala ako, posibleng ako ang mapapatay. Tatay niya kasi ang pinaka nakakatakot na nilalang sa baryo namin. Pakiramdam ko nga, malapit na siya mga anak Binilang ko kasi, parang magsisyam na Pero estimasyon ko lang yun ano ba? Gusto mo ba magpakama sa anak mo? Hoy Binsoy, bunganga mo tayo lang naman nandito Kano mag-alala? Siyempre gusto ko no. Hindi ako makalapit kasi baka mamaya lalo mawalan ng tatay yung bata, di ba? Paano kung mapatay ako ni Kapitan sa galit? Gusto ko pa makita yung bata habang lumalaki, no? Ano ba yun? Ang hirap talaga ng sitwasyon mo. Kung ako sa kapitan, dapat tanggapin na lang niya Kesa naman sa walang kinikilalang tatay yung apo niya. Hindi talaga maganda yun, no? Ano pa ba magagawa natin, Binsoy? Ganun talaga siya Walang ibang nakakaalam noon na ako ang tatay ng bata, maliban kay Binsoy na kaibigan ko. At syempre kay Tessa. Tagong-tago talaga namin ang sekretong ito. Hanggang isang araw, nakita kong umalis ang kapitan. Umakyat naman ako sa puno kung saan makikita ko si Tessa sa loob ng bakuran nila. Gamit ang tirador noon, binalot ko sa bato ang sulat ko para sa kanya at pinatama ito sa damuhan. Nakita niya yon at tumingin sa akin sa itaas. Kinawayan ko siya pero siya naman, pansin ko agad na nababalisa. Pero kinuha niya naman ang sulat kong nagtatanong kung kailan siya manganganak. Nang mabasa niya yon, naglabas siya ng lapis mula sa bulsa at nagsulat sa likod ng papel na yon. Binalot niya rin yun sa bato at binato sa labas. Bumaba ako sa puno at dinampot yon. Ang nakasulat dun sa papel, nitong buwan na pero hindi ko alam ang petsa. Uy, Topper, nandiyan na yung tatay niya. Umalis ka dyan. Oo pre, tabi dyan. Anong ginagawa mo dito? Tay, nagpapahangin lang po. Nagpapahangin ka? Bakit ka naman may dalang lapis, Tessa? Sino ang sinusulatan mo dyan? Po, wala po akong sinusulatan, Tay.
Kay Kaloy po na lapis to. Nahulog niya lang po yata. Abay, pinagsisinungalingan mo ako, ha? Lumabas ang kapitan na otomatikong nagbunot ng itak. Kitang-kita ko noon ang takot sa mukha ni Tessa. Kaya ginawa namin ng lahat para makaalis sa lugar. Pero mukhang naramdaman kami. Hoy! Hoy! Bumalik ka dito! Yari pre, nakita yata tayo. Nakarinig lang yun ng kaluskos. Bilisan na lang natin. Mag-iba tayo ng daan. Dito. Nandito yung kalabaw ko. Sumunod ako sa kanya hanggang sa nakarating kami sa kalabaw niya. Mabilis siyang sumakay at ako naman ay inalis ang pagkakatali nito sa halaman. Pero hindi ibig sabihin nun, tatakas kami gamit ang kalabaw. Grabe talaga. Nakakainis talaga yung utak ng kapitan na yun. Tama na, Binsoy. Sigurado pupunta yan dito para magtanong. Magpunas ka ng pawis. Mabuti na lang noon mahangin sa kinaroroonan namin. Kaya mabilis lang matuyo ang pawis. Palayan kasi yon pero may isang taon nang hindi natataniman. Dahil lagi na lang hindi maganda ang tubo ng palay sa bahaging yon. Matapos ang ilang minuto ng paghahanap ng kapitan, lumabas din siya sa magubat na parting yon at lumapit sa amin. Hoy! Kayo dalawa! Kailan pa kayo nandito? Kanina pa po, Kap. May nakita ba kayong tumatakbo galing dun sa bahay? O baka kayo yun, ha? Po? Hindi ho. Kanina pa po kami nandito. Nagbabantay kami ng kalabaw at nagtitirador po ng mga ibon. Baka sakaling may makuha po kami, Kap eh. Tsaka, wala din po kami nakikitang tumatakbo kanina pa, Kap. O baka hindi lang namin napapansin. Pasensya na po talaga, ah. Ganun ba? O sige, salamat, ha? Basta, malalaman ko rin kung sino yung nanggago sa anak ko. Abangan na lang natin kung sino ang kamukha ng bata. Umalis ang kapitan noon pero kinilabutan talaga ako sa sinabi niya. Napakuyom ako ng kamao habang pinapanood siyang naglalakad palayo. Nang makalayo na siya ay nagsalita naman si Binsoy. Naku pre, mukhang kailangan mo pang tumakas bago mga anak yun ha. Hindi ako tatakas no? Bakit ako tatakas? Anong gagawin mo? Paghahandaan ko siya. Bakit? Siya lang ba yung may itak? Kapag lumabas yung bata, ibig sabihin tatay na ako. Tsaka labas ka dito no? Sabihin mo wala kang alam para hindi ka madamay. Uy, basta pre, magdadasal na lang ako na sana hindi mo kamukha yung bata. Dahil din sa takot noon na nararamdaman ko sa loob ng ilang buwan habang nagdadalang tao si Tessa, nag-ensayo rin ako. Kasama ko rin si Binsoy noon para kapag dumating ang araw na makilala ko ng kapitan bilang ama ng bata, may laban naman ako. Hindi lang ako sigurado kung kaya kong harapin ang kapitan kapag handa na ako. Pagkatapos ng ensayo, madalas diretso ako sa tindahan ni Aling Beng kung saan sa tapat nito, bahay ng kapitan. Aling Beng, pabili nga po ako ng sigarilyo. Ano yan ang nangyari sa'yo? Bakit naman pawis na pawis ka? May ginawa lang po ako. Tsaka padagdag na din po ng soft drinks ha. Nauuhaw na pala ako. Sandali lang. Ilang sigarilyo ba? Mga 3 ho. Magandang hapon, iho. May tindera ba dyan? Napatingin ako sa matandang biglang dumating na nakadaster at may dalang bag na gawa sa katsa na tela. Pero lumang-luma na. Napatabi ako ng konti dahil iba ang amoy niya. Meron po. Bumibili nga po ako eh. Magandang hapon, Manang. Nandito po ako. Sandali lang po ha. Unahin ko lang tong isang customer. O Topper, ito sigarilyo mo. Sandali lang yung soft drinks mo ha. Ayos lang po, Aling Beng. Iyo. May kilala ka bang buntis dito? Buntis po? Bakit naman ho, Manang? Parang bago ka rito ah.
Gusto ko lang malaman kung nasaan ang bahay niya. Kumunot ang noo kong napatingin kay Aling Beng. Pansin ko rin sa reaksyon niyang nagtataka siya. Ay, komadrona kasi ako. Gusto ko lang malaman kung may buntis dito sa baryo ninyo. Ay, naku, komadrona din ho ang nanay ko. Siya ho ang tagatingin ng mga buntis dito. Ah, ganun ba? Ikaw pala ang anak ng komadrona dito. Ano ho bang bibilhin ninyo? Ito na yung soft drinks mo. Ah, salamat po Aling Beng. Ito po yung bayad ko. Pabili nga ako ng posporo, isa lang. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa matandang yon. Sa dami ng pwede niyang hanapin, buntis talaga? Kung sa bagay, nagpakilala siyang komadrona. Pagkatapos niyang bumili noon, umalis din siya. Saka naman kami nag-usap ni Aling Beng. Ano kayang kailangan ng kay Tessa? Tsaka buti hindi mo itinuro yung bahay nila. Bakit ko naman ho ituturo yon? Dayong matanda? Nagtatanong ng alas 5 ng hapon tapos buntis yung hinahanap? Naku, wala akong tiwala dun, oh. Ay naku, pareho tayo nang iniisip. Saan kaya umuwi yan, ano? Oo nga, no? Teka, susundan ko Aling Beng. Kinalahati ko lang ang soft drinks na iniinom ko at sinundan ang matanda. Ang plano ko, sundan ko lang siya para malaman kung saang bahay siya tutuloy. Pero mabilis siyang naglakad. Pumasok siya sa makahoy na lugar at sa parting yon, kubo lang ni Lolo Paulino ang naroon. Pagdating ko naman doon, hindi ko na siya nakita pa. Nasaan yun? Gusto ka bang itanong sa akin, iho? O kaya mo ko sinusundan dahil natatakot ka? Takot po saan? Inaakala mong sasaktan ko ang mag-ina mo. Tama ba? Mag-ina? Huy Lola, ano pong pinagsasabi mo? Alam kong ikaw ang ama ng batang dinadala ng buntis dito. Dito sa baryo ninyo. Ano? Mag-ingat ka sa sinasabi mo, Lola. Baka mamaya... Huwag kang mag-alala. Walang tao rito. Ako lang ang kausap mo at makinig ka sa akin. Bantayan mo ng maigi ang mag-ina mo. May panganib na paparating. Lola, kung ano man yung gusto mong palabasin, wag mo na ituloy. Hindi mo alam, gulo yung sinalihan mo. At saka, wag mo banggitin yan. Hindi ako yung ama ng bata. Walang mangyayari masama sa buntis na yon. Tatalikod na sana ako para umalis. Dahil imbis na may itatanong ako, bigla akong kinilabutan na alam niyang ako ang ama ng bata. Siyempre nangibabaw ang takot sa akin. Dahil bukod kay Binsoy at Tessa, may iba pa palang nakakaalam at hindi ko alam kung paano. Pero bigla naman siyang nagsalita na naging dahilan ng paghinto ko sa paghakbang. Bago siya manganak, mamamatay muna ang komadrona. At kapag nangyari yon, alam mo na kung saan mo ako pupuntahan. Ano? Pinaglihi ka ba sa sumpa ng nanay mo noon, Lola? Walang sakit yung komadrona namin dito. Hindi siya mamamatay. Tsaka sino ba pupuntahan mo dito? Kanino ka bang kamag-anak? Kapatid ko ang komadrona. Kapatid? Di sana kakilala ka ni Aling Beng. Ibig sabihin yan, tsahin ka niya? Kapatid ako ng nanay niya na hindi nila alam. Ayos ah. Kapatid ka ni Lola Cora na hindi nila kilala? Ano yun? Kwento na magkapatid na pinaghiwalay ng tadhana? Lola, wala akong tiwala sa'yo ah. Sa lahat ng pwede mong hanapin, buntis talaga. Lan naman. Alam mo ba, kalat yung mga aswang dito kahit saan? At kami, hindi kami tanga doon. Alam namin ang diskarte nila at yung mga style mo, tigil-tigilan mo yan ha. Umalis ka na ho. Wala kang buntis na mabibiktima dito. Naniniwala ka sa aswang. Mabuti naman kung ganon. At kunin mo to. Ibigay mo ito sa buntis. Malapit na siyang manganak at mas kailangan mo siyang protektahan. Nako Lola, hindi na po kailangan yan. Mahigpit na po ang proteksyon ng tatay niya. May komadron na po dito.
At doon pa lang, sagana na siya sa proteksyon. Tinuloy ko ang pag-iwan sa kanya sa lugar na yon. Bumalik ako sa tindahan at sinabi kay Aling Beng ang sinabi ng matanda. Pero hindi naman lahat. Ano daw? Mamamatay si nanay bago manganak si Tessa? Paano naman mamamatay si nanay? Wala namang sakit yun. Napakasigla nga nun eh. Malayo pa siya sa uugod-ugod. Kaya nga po, Aling Beng Hindi po maganda yung kutob ko sa kanya. Baka kung ano pang gawin niya kay Lola Cora Sinabi ko lang po to para maging handa kayo. Tsaka si Tessa po, kayo na pong bahala magsabi tungkol sa matanda Kasi bawal lumapit yung mga lalaki sa kanya Ay nako, isa pa yan. Paano naman mabubuo yung pamilya ni Tessa? Kung inaabangan naman ng tatay niya ang paglitaw ng ama ng bata. Malay natin, handa naman palang magpakaama yun. Ito talagang si Kapitan. Sariling hiya lang ang iniisip Kaya nga ho Kawawa naman yung bata, wala makikilalang ama. O siya, Aling Beng, uwi na po ako O siya, sige. Ingat ka at salamat sa impormasyon, ha? Sa bahay naman, nakatambay lang ako sa labas. Pero ang isip ko ay nasa matandang yon at kay Tessa rin. Nag-aalala ako dahil paano kung totoo ang sinasabi niya at hindi ako naniwala. At kung totoo nga, paano ko poprotektahan si Tessa kung malaking harang naman ang tatay niya? Napahaplos na lang ako ng mukha noon at ipinilig ang ulo ko. Buisit kasi. Ang hirap naman lumapit. Umalis lang ako sa kinauupuan ko nang tinawag ako ni nanay. Pumasok ako sa loob at sumabay sa kanila sa hapunan. Kinabukasan naman, nakipagkita ako kay Binsoy. Sinabi ko sa kanya ang sitwasyon. Tulad ko ay nabahala din siya. Kung ganun, anong plano mo ngayon? Kung ikaw nasa lugar ko, Binsoy, anong magiging plano mo ba? Bakit ako? Halimbawa nga lang. Ewan ko. Hindi ko rin alam. Iba si Kap Mahirap galitin yun. Ilang buwan na siyang naghahanap ng tatay sa pinagbubuntis ng anak niya Kapag nalaman niyang ikaw yun, hindi ko alam kung anong magagawa niya sa'yo. Naku, baka matinding gulo yan sa pamilya niyo. Siyempre, alangan namang hayaan lang siya ng tatay mo na saktan ka. Yan na ba yung paya mo para sa akin? Grabe laking tulong yan ano ba dapat ko sabihin? Sinasabi mo ba na tuturuan kita kung paano mo ako bibigyan ng magandang payo? Kasi nga to, Per, nilagay ko rin ang sarili ko sa sitwasyon mo at hindi ko talaga alam yung gagawin. Mukhang kailangan ko na talaga na maghanap ng bagong kaibigan. Ano? Pagpapalit mo ako? Hindi, dadagdagan ko lang. 3 araw ang nakalipas, hindi pa rin nanganganak si Tessa. Ganun pa rin ang ginagawa ko. Tinatanaw ko siya sa malayo. Pero isang umaga, natsambahan ko sila ni Aling Beng na naglalakad sa daan. Kasama niya si Tessa para siguro ihanda siya sa panganganak. Kailangan niya kasing maglakad-lakad. Awkward lang ang sitwasyon kasi ang hirap tumingin kay Tessa na may tao sa paligid. Sinikap ko lang na umakto na parang wala lang. Oh, Topper! Aling Beng, maganda umaga po. Kumusta ka? Nakikita mo pa ba yung matanda? Parang hindi na po Pero hindi pa ako nakakapunta sa kubo ni Lolo Paulino. Kung hindi siya umalis dito sa baryo, baka nandun lang siya. Ano kasi? Gusto ko rin siyang makausap sana. Kasi tinanong ko si nanay kung may kapatid siyang iba. Ang sagot naman niya, hindi niya alam. Kasi nga, hindi naman niya nakasama raw ang tatay niya noon. Posible nga raw na kapatid niya yung matanda sa tatay. Ganun po ba? Mamaya po, samahan kita. Oh, ano yan? Ay palaka! Naku naman, Kap, ikaw pala yan. Tay? Beng, alam mo naman yung ayaw ko, di ba? Huwag kang mag-alala, Kap. May tinanong lang naman ako kay Topper. Kap, magandang araw po. Aling Beng, may tao po ba sa tindahan mo? Oo,
meron doon. Nandiyan naman si Tasha. Bago mag alas 8, Beng ha. Ipasok mo na siya. Salamat. Sige ho, Kap. Walang problema. Hoy, Topper. Nakikita ko yung mga mata mo ha. Umayos ka. Nanuyo ang lalamunan ko nang bigla niyang pinuna ang pagtingin ko kay Tessa. Hindi ko kasi napigilan ang sarili ko at saktong napansin niya. Nako Kap, pasensya na ho. Hindi ko po sinasadya. Oh, bakit parang kinakabahan ka? Tay, tama na po. Ano? Kakampihan mo tong lalaking to? Tay, wala po siyang kinalaman dito. Kap, kalma lang. Ano kasi, ako ang tumawag kay Topper kasi may tinanong ako. Pasensya ka na ha. Nawala naman sa isip ko, nakasama ko pala si Tessa. Wala naman akong gagawin kay Topper ah. Bakit natatakot kayo? Nagtataka lang ako kasi parang nabibigla siya eh. Bakit nga ba, Topper? Kap, kahit sino naman siguro kakabahan sa inyo eh. Nakahawak po kayo sa itak ninyo eh. Kung wala kang kasalanan sa akin, Topper, hindi ka matatakot. Tay, tama na po. Bakit mo ba ito pinagtatanggol, Tessa? Kasi hindi naman po siya yung ama ng anak ko. Nakakahiya naman sa kanya na tinatakot nyo kahit hindi naman siya. Sino nga? Hindi ko nga po alam. Tessa! Kap! Naku naman, Kap! Huwag naman ngayon! Sinasabi ko na sa'yo, ayoko makakarinig ng ganyang sagot dahil sampal lang aabutin mo sa akin. Kapag tinatanong kita kung sino ang tatay niyan, magbigay ka ng pangalan. Topper, sige na. Umalis ka na. Kap, iuuwi ko na si Tessa, ha? Pasensya ka na dahil tinawag ko si Topper. Sige na, Topper. Pumunta ka na sa tindahan. Huminga na lang ako ng malalim noon at tumingin sa kapitan. Tumulo na kasi ang luha ni Tessa at namumula pa ang mukha nito sa sampal ng ama. Kung wala lang talaga siyang itak, gusto ko siyang patulan. Hindi ko kasi nagustuhan ang pagsampal niya kay Tessa. Pero para hindi na lang magkagulo, umalis na lang ako. Pagdating ko sa tindahan, napabili na lang ako ng sigarilyo para kumalma. Buisit, muntik na ako dun ah. Kinausap naman ako ng anak ni Aling Beng na dalaga rin. Napakwento naman ako tungkol sa ugali ng kapitan. Siyempre, hindi ko sinabi na ako ang tatay ng dinadala ni Tessa. Hindi pa natapos ang araw na yon, nagkita naman kami ni Binsoy. Lungyo, paano kung tinaga ka? Alok no. Tulad nga na sabi mo, di ba Binsoy? Hindi magiging pabayaan tatay ko kapag pinatay ako nun. Oo nga, makukulong siya. Pero kahit na, kulong siya pero ikaw patay ka. Hayaan mo na. Hindi naman ako papayag na mapatay niya basta-basta eh. Kailangan ko mabuhay para sa anak ko, no? Topper? Tama ba yung narinig ko? Aling Beng? Naku, patay ko ngayon, Topper. Aling Beng, ano pong ginagawa niyo sa tambayan namin? Hinahanap kita kasi may pakiusap ako sa'yo, di ba? Sasamahan mo ako. Pero tama ba yung narinig ko? Ikaw ang... Aling Beng, ano kasi? Pwede bang secret lang natin to? Alam mo naman mapapahamak si Topper, di ba? Gusto naman niya, pero... Aba, edi ikaw nga. Diyos ko naman, bakit? Paano? May relasyon ba kayo? Hindi ako nakasagot at tumitig lang ako sa kanya na kinakabahan. Sa huli ay siya na ang sumuko. Bumuntong hininga siya at tumango na lang. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala at wala akong pagsasabihan. Uy, salamat naman. Pero hanggang kailan ka magtatago? Siguro hanggang sa manakaw ko yung itak niya. Kahit wala siya nun, kaya kong makipagsuntukan sa kanya. Ibig sabihin, aakuin mo naman ang bata. Inaako ko na po yun matagal na. Hindi ko lang maipakita dahil ganun yung tatay niya eh. Pero malay naman natin, di ba? Hinihintay ka lang na magpakilala ni Kap. Baka naman ayaw niya rin pumatay ng tatay ng apo niya.
Para po sa kanya, matinding kahihiyan yung sinapit ng anak niya eh. Ewan ko lang ho. Pero kung ganun, paghahandaan ko siya. Magpapakilala po ako kapag handa na. Alam ba ng pamilya mo to? Umiling na lang ako at bumuntong hininga lamang siya. Sumang-ayon siyang manahimik muna at may tiwala naman ako. Maya-maya pa, binago namin ang usapan at pinuntahan ang kubo ni Lolo Paulino na tinutuluyan ng matanda. Pero pagdating namin, wala ito roon at mga gamit lang nito ang natira. Nandito naman yung mga gamit niya. Tignan ko nga po. Topper, baka biglang may dumating. Kaya nga, tignan mo dyan. Sabihan mo ako kapag nandyan siya. Ano ba kasing titingnan mo dyan? Gusto ko po kasi makita yung gamit niya kung totoong kumadrona siya. Binuksan ko ang bag ng matanda na gawa sa katsa. Nakita kong may mga langis sa loob. May mga luya rin doon. Binali ko pa nga yun at inamoy. Ganon din ang bawang at asin. Inamoy ko ang bawang at tunay nga ito. Tapos may mga bagay pa siya roon na mga bato-bato. Tapos mga balat ng kahoy na iba't ibang uri pa. May mga gamit siya na katulad ng kay nanay. Oo, may rosaryo pa nga eh. Ito yung binigay niya sa akin proteksyon para kay Tessa na hindi ko naman po tinanggap. Binigyan ka niya ng proteksyon para kay Tessa? Oo, natakot nga po ako eh. Kasi alam niya agad na ako yung tatay ng bata. Naku naman! Paano kung totoo nga yung sinasabi niyang mamamatay si nanay? Malabo po yun. Wala naman po sakit si Lola Cora. Yun nga rin yung rason ko sa kanya eh. Hanggang ngayon okay pa rin naman siya, di ba? Anong gagawin mo dyan sa proteksyon? Maghahanap ako ng albularyo at ipapatingin ko to. Gusto ko malaman yung totoo. At saan ko naman maghahanap? Hindi ko nga rin alam eh. Marunong si nanay tumingin. Akin na yan. Ipapakita ko sa kanya pag uwi ko. Sige po. Hintayin po ba natin siya dito? Salubungin na lang natin. Sasalubungin natin? May ginawa kayo sa bag niya. Huwag ka maglala, Binsoy. Binibigay nga niya sa akin to eh. Ayos lang yun sa kanya. Umalis kami roon pero hindi namin nakasalubong ang matanda. Pero nang makarating kami sa tindahan, may mga kapitbahay na nagsipuntahan sa bahay nila Aling Beng. Teka, ano nangyayari? Oo nga po. Ano meron sa inyo, Aling Beng? Naku naman si nanay! Tasha! Nandiyan ka ba? Ano nangyari dito? Mabilis na lumapit si Aling Beng. Sumalubong naman agad si Tasha sa ina at sinabing patay na raw si Lola Cora. Dahil doon, nabitawan ni Aling Beng ang proteksyon. Nilapitan ko ito at dinampot ko ito, saka pumasok din sa loob. Ang kwento ni Tasha, bigla na lang daw pumikit ang lola niya sa upuan at nang tawagin niya ito, hindi na humihinga. Nay! Nanay, Diyos ko po, ano bang nangyari? Bakit naman biglaan? Ano ba, nanay? Totoo ang sinabi sa akin ng manghuhula. Hindi ito pwede. Paano yung anak ko? Sino magpapaanak sa kanya? Walang ya, Topper. Anong gagawin natin? Hindi ito pwede. Puisit naman. Patay na ho ba talaga siya, tay? Baka naparalisa lang o ano. Tessa, bumalik ka sa bahay. Huwag ka dito. Pero tay... Sinabing bumalik ka sa bahay eh. Nilapitan ko si Tessa at hinila pa ako ni Binsoy noon. Ako ang umalalay sa kanya papunta sa bakod ng bahay nila. Topper, imposibleng patay na si Lola Cora. Ang sigla-sigla niya, tapos wala naman siyang sakit. Hindi ko alam. Patay na raw siya eh. Yun yung sabi ni Tasha. Pumasok ka muna, Tessa. Paano ako? Malapit na akong manganak. Hahanap tayo ng paraan. Kumalma ka lang. Ito, ilagay mo sa bulsa mo. Ano to, Topper? Proteksyon. Sige na, pumasok ka muna. Topper yung anak ko.
Maghahanap ako ng komadrona. Ngayon mismo. Kaya pumasok ka na sa bahay at huwag ka nang lumabas. Pero kailangan kita. At hindi naman kita pababayaan. Gagawa ko ng paraan para sa anak natin. Animal ka, Topper! Ikaw lang pala! Kasabay ng matigas na bagay na pinukpok niya sa ulo ko. Umalingaw-ngaw naman ang sigaw ni Tessa. At yun lang ang huli kong narinig bago mawala ng malay. Nagising akong may liwanag ng lampara sa paligid at nakagapos ang mga kamay ko sa likuran. Malamig ang gabi noon, kaya malinaw para sa akin na nasa gitna ako ng kakahuyan. Pero nasa loob ako ng isang lugar kung saan maraming tambak na mga sakong may laman. Ibig sabihin, nasa loob ako ng bodega ng ulingan ni Kapitan. Nakarinig ako ng lagaslas ng tubig na nagmumula sa sapa na nasa ibaba lang. Gising ka na? Ha! Mabuti naman. Kap? Teka, bakit ako nakagapos? Kap! Ano to? Sa tingin mo, bakit ka nakagapos, ha? Tapos ako ang kaharap mo. Binalot ako ng takot nang maalala kong narinig niya ang usapan namin ni Tessa. Alam kong hindi na ako nag-ingat nun. Pero hindi ako nagsisisi dahil kailangan yun ni Tessa. Pero sa pagkakataong yon, natatakot ako sa gagawin sa akin ng tatay niya. Oo nga't pinaghandaan ko na ang bagay na yon. Ang hindi ko lang pinaghandaan ay ang paggapos niya sa akin. Siyempre sa ganong sitwasyon, wala talaga akong laban. Bakit, Topper? Ilang buwan? Bakit hindi ka nagpakilala? Takot ka sa akin? Kasalukuyan siyang nagpapatalas ng itak niya sa maliit na pampatalas na dala niya. Bairan ang tawag nito sa amin. Inihipan pa niya ito na naghatid naman sa akin ng takot. Kap, huwag mo tong gawin. Kap, wala akong planong tumakas. Bakit ka nga hindi nagpakilala nung hinahanap kita? Kap, natatakot lang ho ako, Kap. Ang tapang mong walang yain ng anak ko tapos ngayon takot ka? Alam mo namang hindi ko pinapayagang pumasok sa relasyon si Tessa, di ba? Bata pa siya, Topper. Marami pa akong pangarap para sa kanya. Ang totoo niyan, hindi lang ako ang may kasalanan nun. Si Tessa din. At mas malaki ang kasalanan niya sa tatay niya. Dahil tumakas siya nung gabing yon para lang makisali sa inuman namin. Pero hindi ko yun sinabi. Dahil alam kong kapag sinabi ko, sasaktan niya ang anak niya kahit manganganak na. Pasensya na ho, Kap. At yan lang yung sasabihin mo sa akin. Binuntis mo tapos nagtago ka. Kailangan ni Tessa na masasandalan habang buntis siya. Tapos ikaw nagtatago ka lang. Nagsimula akong umiyak. Dinuduro niya kasi ako ng itak niya. At aminado akong takot ako. Bukod doon, hindi ko ugaling magmatapang sa mas matanda sa akin. Kaya ang magagawa ko lang sa mga sandaling yon, umiyak. Kap, natatakot lang po ako. Oo, mali ako. Pero wala po akong planong takasan sila. Alam kong mali yung ginawa ko, Kap. Kaya pasensya na po. At kung kasalanan matakot sa inyo, pasensya ka na rin. Siyempre, sino po bang gustong maitak? Kung tagain kaya kita ngayon mismo. Kasi ang tapang mo kanina magboluntaryo habang alam mong abala ako sa kabila. Akala mo siguro na wala na yung atensyon ko sa anak ko, no? Yung ginawa mo kanina, panggagago sa akin yon, Topper. Nagnanakaw ka ng pagkakataon sa akin. Kap, pasensya na po, Kap. Mahal mo ba ang anak ko? Opo. Sigurado ka mahal mo ang anak ko? Opo, Kap. Totoo po. Sinungaling! Kung mahal mo ang anak ko, hindi ka dapat natatakot sa akin. Harapin mo ko, Topper. Kausapin mo ako na maayos. Bilang tatay niya, nire-respeto mo dapat ako. Pero hindi mo yung ginawa. Binastos mo ako sa loob ng ilang buwan na buntis ang anak ko. At walang iharap na ama sa mga tao.
Anak ng teteng ka talaga! Anak ka pa naman na matalik kong kaibigan! Kap, natatakot lang po talaga ako. Kahit sinong duwag kapag nagmahal, nagiging matapang! Hindi mo mahal ang anak ko! Hindi po totoo yan, Kap. Hindi po totoo yan! Hindi mo mahal ang anak ko, Topper! Bastos ka lang talaga! Ayoko lang po magkagulo kayo ng tatay ko. Dahil kapag nangyari yun, baka mapahamak ang anak ko. Sa loob ng ilang buwan na mumuhay sa takot si Tessa sa inyo. Ayoko nang dagdagan pa yun. Hindi mo lang alam, Kap, kung paano nagmamakaawa sa akin si Tessa na huwag magpakilala sa iyo. Kasi akala niya papatayin mo ko gamit ng itak mo. Kapag nangyari yun, alam niyang gaganti ang tatay ko. Kayo yung magpapatayan. Ano? Talaga bang mamamatay taon tingin niyo sa akin? Pero anak mo yun, Kap. Bakit nga ba ganun ang tingin niya sa'yo? Huwag mo akong kausapin ng ganyan! Tumahimik ako. Kailangan ko ding magkontrol ng salita. Yumuko na lang ako at umiyak. Siya naman ay binitawan niya ang itak niya. Umupo rin siya at humagulhol lang. Maya-maya pa, nagpaliwanag siya. Sinusukat ko lang ang tapang mo, Topper. Gusto ko lang masigurado kapag hinayaan kita maging padre de pamilya na mag-ina mo. Ano mang panganib, kaya mo sila ipagtanggol. Kasi, hindi lang ako ang dapat mong katakutan. Tao lang ako, Topper. Kaya mong tapatan ang lakas ko at hindi ako mamamatay tao. Anong ibig mo sabihin, Kap? Umupo siya noon. Pinaghalukip-kip ang mga palad na nakaharap sa akin. Ako naman nag-aabang sa sasabihin niya. May nakausap ako manghuhula. Sa palad ko, nakita niya na bago manganak si Tessa, mamamatay ang komadrona. At ibang komadrona ang magpapaanak sa kanya. Isang aswang na komadrona. Po? Wala pang umbok sa tiyan ni Tessa noon. Doon ko nalaman na buntis siya. Nanguna ang galit ko noon. Kaya oo, nagbigay ako ng banta. At sabi sa akin na manghuhula, may amang magpapakilala pero hindi siya tunay na ama. Oh? May ama pong magpapakilala? Ibig sabihin, aswang ang amang magpapakilala. Kaya dapat mag-ingat ako sa pagtanggap. Pero alam ni Tessa na ako yun. Buntis si Tessa, Topper. Mahina ang laban niya sa mga ganito. Naiintindihan ko ang sinasabi ng manghuhula na yon. Kaya ng aswang manipulahin si Tessa para tumango sa kung sino ang mga taong magpakilala bilang ama ng bata. Kaya walang kahit sinong lalaki ang lalapit sa kanya. Kaya lamang ako nananakot. Hindi ho ba kayo nagdududa sa akin? Anak ka ng matalik kong kaibigan, Topper. Sa tingin mo, iisipin ko bang aswang kayo? Kung ako at ang tatay at nanay mo lumaki sabay sa baryong ito, paano ko iisipin aswang kayo, ha? Nakahinga ako na maluwag ngayon kasi ikaw yung nakabuntis kay Tessa. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi kita paparusahan, ha? Ho? Teka, Kap. Anong gagawin mo? Kap! Sakit! Tarantado ka! Pinaabot mo pa na 9 na buwan na hindi ka nagpakilala? 9 na suntok din ang aabotin mo ngayon! Kap! Kap, tama na! Sakit, Kap! 2 pa lang yan, Topper! 2 pa lang yan! Itong pang 3! Kap, tama na! Makikita to ng tatay ko! Baka mag-away kayo! Huwag ka mag-alala! Alam ng tatay mo! Ito pang pang-4! May 5 pa! Bawat suntok niya noon, nanghihina talaga ako. Ang bigat kasi ng kamao niya at halos mabibingi ako sa puwersang tumatama sa mukha ko. Pero habang binibilang niya bawat suntok niya, sa 7th suntok ay bumukas ang pintuan. Kap! Si Tessa! Manganganak na! Ano? Si Tessa! Diyos ko, Kap! Si Tessa! Tama na yun, Kap!
Huwag mo nasaktan si Topper! Kailangan ni Tessa ng tulong! Walang kumadrona! Hindi ko na alam ang gagawin ko! Buisit naman! Tawagin mo si Beng! Opo, magtatawag na siya ng kumadrona. Pero si Tessa, kanina ko pa po kayo nahanap, Kap. Sino kumadrona yung tatawagin niya? Animal! Kalagan mo yan si Topper! Sumunod kayo! Opo, Kap. Susunod kami. Dali-daling dinampot ng kapitan ng Itaka tumakbo palabas. Nilapitan naman ako ni Binsoy at umiiyak pa ito habang kinakalagan ako. Oh, punong-puno ng pasay mukha mo, Topper. Anong ginawa niya sa'yo? Binsoy, yung kumadrona. Yung kumadrona aswang siya. Ano? Kailangan ko maabutan si Tessa. Delikado yung anak namin. Nang makalagan ako ng tali, sinikap kong tumayo. Pero nahihilo ako at nabibingi. Sa impact kasi yon ng mga suntok sa akin ng kapitan. Para pa nga akong lasing na inalalayan ni Binsoy. At pagkalabas namin, dinig na dinig ko ang tunog ng uwak. Mga alulong ng aso na mas nagpakilabot sa akin. Ibig sabihin, may aswang na sa paligid. Anong sinasabi mo, aswang yung kumadrona? Totoo ba yun? Nalaman ni Kap na buntis si Tessa sa manghuhula. Ano? Manghuhula? Sino manghuhula? Tapos sabi sa kanya, mamamatay si Lola Cora bago manganak si Tessa. Kasi yung kumadrona na magpapaanak sa kanya, aswang. Diyos ko, ngayon na yun, Topper. Hindi ako papayag na makuha niya anak ko. Kailangan makarating ako kagad. Lakad-takbo talaga kami noon. Tapos parang sinasabayan pa kami ng pagaspas ng pakpak sa itaas. Humahangin ang kinaroroonan namin. Lalo na't nasa kalagitnaan pa kami ng makahoy na lugar. Maya-maya lang, biglang narinig namin si Kapitan na sumigaw. Ang boses niya ay mabilis na lumalayo at doon kami nataranta. Kap? Top, ano yun? Si Kap yun? Anong nangyari sa kanya? Kap! Ano nangyari sa'yo, Kap? Topper! Bilisan mo! Puntahan mo si Tessa! Ano nangyari dyan, Kap? Puntahan mo si Tessa! Sige, Tol. Unahin mo na si Tessa. Tutulungan ko lang si Kap. Sigurado ka, Tol? Oo, sige na. Tumakbo ka na. Nagkahiwalay kami ng direksyon noon ni Binsoy. Pinuntahan niya si Kap at ako naman ay tumakbo ng mabilis. Sa sobrang pagkahilo ko, ilang beses pa akong nadapa. May kalayuan kasi ang kinaroroonan ng bodega ni Kap, kaya hindi ganun kadaling makarating. Umabot sa punto na gumulong ako sa medyo mabangin na bahagi dahil din sa takot na may nakasunod sa akin. Gumapang ako paakyat sa taas at saka sinikap ng makatakbo ng mabilis. Nang malapit na ako sa bahay nila Kap, nagsisigaw na ako sa pangalan ni Tessa. Narinig ko kasi ang sigaw niya habang umiire, kaya mas lalo akong nataranta. Halos ibalibag ko pabukas ang bakod noon. At saktong pagpasok ko sa loob ng bakuran, narinig ko ang iyak ng sanggol. Natigilan ako at sa loob ay narinig ko ang mga boses na naroon. Lumabas na ang bata! Diyos ko, Tessa, lalaki siya! Lumabas na yung anak ko. Aling Beng, ang lakas ng iyak niya. Pakialalay muna ako, Beng. Puputulin ko lang ang pusod ng sanggol. Nang marinig ko ang boses ng matanda, doon ako natauhan, kaya pumasok ako agad. Pansin ko ang takot sa mga kapatid ni Tessa na nasa labas ng kwarto. Pero dire-diretso akong pumasok roon. Topper? Diyos ko, bakit ganyan ang itsura mo? Topper? Lumabas na yung anak ko. Tumulo ang luha ko nang makita ang sanggol sa ibabaw ni Tessa at pinuputol ng matanda ang pusod nito. Nawala ang pag-aalala ko noon nang makitang parang ayos naman ang ginagawa ng matanda rito.
Oo, lumabas na ang anak mo. Lalaki siya. At pakinggan mo ang iyak niya. Napakalakas. Ibig sabihin malusog ang bata. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko noon. Lumapit lang ako kay Tessa noon para gumaan ang nararamdaman ko. Hinawakan ko naman ang kamay niya at hinalikan nito. Nakita ko kung paano binalot ng matanda ng lampin ang bata. Matapos itong linisan at ibinigay sa akin. Ama ang unang hahawak sa sanggol para maramdaman ng bata na kumpleto siya. Paano po? Paano po ba humawak ng sanggol? Hindi po ako marunong. Halika dito, Topper. Tuturuan kita. Ganito ang gawin mo. Nanginginig ang mga kamay ko noon habang kinukuha ang bata sa komadrona. Nakaalalay naman si Aling Beng. Sa kabila ng nangyari, nabaliwala ko lahat yon nang mahawakan ko ang anak ko. Wala na akong pakialam basta ang importante. Ang anak ko ay nasa mga bisig ko lang. Inasikaso lang ng matanda si Tessa na nanghihina. Ilang sandali ang lumipas. Ayos na rin naman si Tessa. Tapos ay pinadede niya ang bata. Pagkatapos, nagpahinga na siya. Bumalik naman sa mga bisig ko ang sanggol. Salamat, Aling Beng. Alam ko may problema ka pero... Huwag na muna nating isipin yon. Masakit, oo. Pero inaasikaso na ng pamilya ko si nanay. Mas kailangan ng tulong ni Tessa ngayon. Oo nga pala. Nasaan na si Kap? Si Kap? Naku, Aling Beng. Nawala sa isip ko. Kailangan pala ng tulong ni Kap. May umatake sa kanya. Pinuntahan siya ni Binsoy kasi parang hindi maganda yung nangyayari. Tumakbo kasi kami kanina pauwi nang may nakasunod sa amin. Ano? Teka, anong umaatake? May umaalulong na aso, tapos may nakasunod sa amin. Mas nauna siya pero may humatak sa kanya eh. Diyos ko po naman, Topper. Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil inaagapan ko po si Tese. Kasi ang sabi ni Kap, aswang yung komadrona na nagpapaanak sa kanya. Kaya nauna na ako dito. Sandali at hihingi ako ng tulong. Dito ka lang sa loob. Yung anak mo, wag na wag mo yung bibitawan. At wag kang aalis sa tabi ni Tessa. At kayo, Kaloy, sa kwarto lang kayo. Bantayan niyo ang ate niyo, ha? Tumango na lang ang dalawang kapatid ni Tessa at sumama sa amin sa loob ng kwarto. Umalis na kasi ang komadrona noon kaya wala na ito sa loob ng bahay. Nang kami na lang sa bahay, nakita ko ang proteksyon na nakuha ko sa matanda na nasa tabi lang ni Tessa. Kinuha ko ito at saka naman ako nagpakahulog sa malalim na pag-iisip. Ano ba talagang totoo? Ang manghuhula na sinasabi ng kapitan o yung sinasabi ng matandang ito? Hindi kasi ganun kadaling humusga. Dahil ang aswang, kaya ka talagang isahan. Paniwalain sa isang bagay na hindi mo dapat pagkatiwalaan. Hindi ko alam kung nagsasabi ng totoo ang manghuhula na nakausap ng kapitan. Hindi ko rin alam kung nagsasabi ng totoo ang matanda. Pero pareho nilang nahulaan na mamamatay si Lola Cora bago pa man makapanganak si Tessa. Sa matanda naman kasi, nakita kong maayos naman niyang napaanak si Tessa. Pero sa pagkakataong yon, hindi kasi siya makagawa ng paraan para saktan ang bata dahil nandyan kami kung halimbawang aswang nga siya. Hindi rin kasi nagpapadalos-dalos ang uri nila. Pero ang proteksyon, nagdadalawang isip ako kung gagamitin ko yun sa bata o hindi kasi pwedeng hindi talaga proteksyon yon. Hindi nagtagal, dumating ang mga tao sa bahay tapos si Aling Beng ay pumasok sa kwarto. Ano, Topper? Ayos lang ba kayo dyan? Narinig ko yung ingay sa labas. Kumusta po sila, Kap? Mag-ingat kayo, Topper. Nahawakan ng matanda ang anak mo. Ano pong ibig niyo sabihin? Sugatan si Binsoy at Kapitan. Inatake sila. Malinaw na pinipigilan ang Kapitan na makarating sa bahay habang nanganganak si Tessa. Mabuti na lang nandito ako at nakaabot ka rin. Ano po? Talaga pong aswang yung komadrona? Hindi na talaga ako sigurado, Topper.
Pero kung oo, pasensya na dahil ako ang nagtawag sa kanya. Marami kasi siyang patunay na pinakita na totoo siya. Pero syempre ang aswang naman maraming magagawa nang hindi natin alam. Pasalamat na lang siguro tayo kasi napaanak niya si Tessa. Pero kailangan mo silang ingatan, ha? Kung totoo ngang aswang siya, hindi natin alam ang susunod niyang hakbang. Si Binsoy po, kamusta po siya? Ginagamot siya ngayon. Dito ka lang sa loob, ha? Huwag mong bibitawan ng bata. Huwag kang aalis sa tabi ni Tessa. Aling Beng, yung protection po na ibibigay sana ng matanda sa akin, kinuha ko po yun. Ano pong gagawin ko dito? Akin na yan. Baka mamaya patibong lang yan. Luya na lang muna ang gamitin natin. Sandali lang at gagawa ako. Binigay ko kay Aling Beng ang bagay na yon. Lumabas siya ng kwarto at pinagtiyagaan ko lang pakinggan ang mga nangyayari sa labas. Maya-maya pa, pumasok si nanay at sinilip ako sa loob. Agad siyang umiyak nang makita niyang may kalong-kalong akong bata. Siya na lang din ang gumamot ng mga sugat ko sa muka. Mabuti na lang hindi nagalit si tatay sa kapitan. Ayoko na rin naman kasi ng gulo. Ang sabi ni nanay, karapatan ng kapitan magalit sa akin kaya intindihin na lang namin. Inintindi ko na lang din yon. Hindi naman umalis ang mga taong yun sa bahay hanggang sa mag-umaga. Wala rin akong tulog at karga ko lang ang anak ko. Paggising ni Tessa saka ko ito binigay sa kanya. Ano nangyari kay Tatay Topper? Bakit siya sugatan? Inatake siya kagabi habang nanganganak ka. Parang pinipigilan siya makarating tapos si Binsoy. Kahit tinulungan siya, nasaktan din. Habol ba nang nilalang na yun yung anak natin, Topper? Oo, Tessa. Yung kumadrona kasi, ang sabi ni tatay. Alam ko, nasabi niya na. Pero kagabi kasi, hindi pwede basta ko na lang yung paalisin. Hindi niya rin naman ako sinaktan eh. Kaya nga, nalilito ako eh. Pwede rin kasing pakana niya lang yun. Baka naman dahil lang sa protection na binigay mo. Sa kanya galing yun, Tessa. Ano? Pero kinuha ni Aling Beng. Gagawa siya ng bago para doon. Bakit mo binigay sa akin? Kasi nga, naisip ko na baka protection nga talaga yun. Paano kung hindi? Hindi ko na alam, Tessa. Naubusan na ako ng oras magdesisyon nun. Kaya binigay ko na lang. Pero ang importante, okay na kayo ngayon. Natatakot ako kapag ganito, Topper. Huwag kang magalala. Babantayan ko kayo palagi. Pero puyat ka. Namamaga pa yung mukha mo. Umuwi ka na lang kaya muna at magpahinga ka. Hindi. Ayos lang ako, Tessa. Sige na. Nandito naman ako. Kahit 2 oras lang matulog ka. O di kaya dito ka na lang matulog. Dito ka sa kabila ng higaan. Uusod ako. Tabihan mo na lang yung bata. Sandali. Huwag kang kumilos. Hindi ka pa maayos. Huwag kang mag-alala sa aking, Topper. Kaya ko naman umusod kahit konti. Uusod na sana siya pero bumukas ang pintuan. At pumasok ang kapitan. Halatang iniinda nito ang mga sugat sa katawan. Bumakas naman sa mukha ni Tessa ang takot niya rito. Yung komadrona nagpaanak sa kanya. Pinauna kita dito, Topper, di ba? Tay! Dumating ako, nakalabas na yung bata, Kap. Hindi ko siya pwedeng paalisin kasi pinuputol niya yung pusod ng bata. Hindi kaya ni Aling Beng ang ginagawa niya, Tay. Kaya wala na kaming nagawa kundi ang hayaan siya. Okay naman po kami. Okay naman po ang bata. Yung komadrona, hindi umaalis ka agad. Binabantayan niya muna yung pinaanak niya hanggang mag-umaga bago ito iwan. Yan ang ginawa ni Nay Cora sa nanay niyo nung pinanganak kayo. Baka po natatakot lang kaya umalis ka agad. Napahilamos lang ito ng muka at huminga ng malalim. Hindi talaga mawawala ang masamang titig niya sa akin. Pero huminahon ito ng pagtuunan ng pansin ang bata. Kumilos kasi ito kaya nilapitan niya at hinawakan ang kamay na binabalot ng guwantes. Oo, ano? Kamusta ka, Apo? Ayos ka lang ba?
Pasensya ka na naisilang ka sa ganitong paraan. Akalain mo nga naman no, kahit pagtaguan ka ng batugang mong ama, malalaman ko pa rin dahil magkamukha kayo. Kuhang-kuha mo yung ilong niya. Ang pinagkaiba nga lang yung sa kanya may pasa, sa'yo'y wala. Nagkatinginan kami ni Tessa at kitang-kita ko rin na parang gusto niyang matawa. Ginugulo ko na lang ang buhok ko noon kasi nga sinusulyapan ako ng kapitan. Hoy! Ano po yan, Kap? Huwag mong pabayaan yung magina mo, ha? Opo. Yun lang ang ginawa niya at saka lumabas. Nang maisara na nito ang pinto, napatingin ako kay Tessa. Unti-unting kumurba ang ngiti sa kanyang mga labi. Anong ibig sabihin nun? Tanggap niya na ako? Hindi ko alam. Siguro. Hindi ka naman niya tinaga eh. Oo, pero binigyan niya ako ng 7 suntok. Siyam nga sana kaso dumating si Binsoy. Siyam? Katumbas ba yun ng 9 na buwan akong buntis at 9 na buwan din siyang nagalit? Nagpapasalamat nga ako na suntok lang ang ginawa niya sa'yo eh. Muntik na nga akong manganak ng alanganin kahapon dahil pinukpok niya sa harapan ko. Tapos wala namang tumutol. Marami sigurong nagulat sa nangyari. Panigurado, akong usapan sa labas dyan. Hayaan mo na sila. Ang importante kasama ka namin ngayon. Ano, masaya ka ba? Kailangan pa bang itanong yan? Hindi, kasi wala tayong relasyon, Topper. Yung nangyari sa atin, kalokohan lang natin yun. Tapos may nobya ka pa. Totoo po yun. May nobya ako nung panahong may nangyari sa amin. Umalis lang ang babaeng yon, ang sabi, mag-aaral sa probinsya ng nanay niya at babalik lang pagkatapos. Maayos pa ang komunikasyon namin sa una. Pero pagkatapos ng 1 buwan noon, wala na rin naman siyang paramdam. Yon ang problema ko nung may inuman na naganap. Kaya hindi ko masasabing wala akong nobya o meron kasi hindi naman kami opisyal na naghiwalay. Pero sa ilang sandali ng pananahimik ko, muling nagsalita si Tessa. Ayos lang yun, Topper. Wala namang kaso. Hindi Ang ibig ko sabihin, hindi ko siya pwedeng piliin. Umalis siya at basta na lang hindi nagparamdam. Hindi ko kasalanan yon. May pamilya na akong binuo sa'yo, Tessa. Ituloy na natin to. Sigurado ka ba? Oo naman. Gusto kong bigyan ng kumpletong pamilya yung anak natin. Oo nga pala. Anong gusto mong pangalan? Ano bang magandang kombinasyon ng Christopher at Teresa? O baka gusto mo, Christian na lang? Christian ang tuluyan naming napagkasundo ang pangalan at Tantan ang naging palayaw nito. Yun na rin ang simula ng pananatili ko sa bahay nila. Inalagaan ko si Tessa. Hanggang sa 2 araw ang nakalipas. At si Aling Beng lang ang umaalalay sa amin sa mga dapat gawin. Hindi niya kayang magpaanak, pero alam niya ang gagawin kapag pagkatapos manganak ang isang babae. Pagkasunod naman na umaga noon, nagpa siya akong umuwi sa bahay para kumuha ng gamit ko. Inasahan ko pa noon na makarinig ako ng salita kay tatay, pero hindi naman yun nangyari. Binigay pa nga niya sa akin ang lana na ginawa niya para sa bunbunan ng bata. Para daw yun hindi mapasukan ng hangin ng katawan nito. At pagbalik ko naman, hindi ko inasahang makakasalubong ko ang matanda. Lola? Galit at paghihiganti ang kapahamakan na naghihintay sa anak mo, Topper. Tanggapin mo itong panibagong proteksyon na ibibigay ko sa iyo. Mas malakas ito. Lola, saan ka po galing? Akala ko umalis ka na sa kubo. Papatayin ako ng kapitan kapag nakita niya ako. Gusto ko lang namang tumulong, Topper. Kaya kunin mo ito. Lola, ang totoo kasi niyan, mahirap kang paniwalaan eh. Sinasabi mo na kapatid ka ni Lola Cora, pero hindi ka niya maalala noon. Tapos hindi ka kilala ng anak niya na si Aling Beng. Tapos nung sumulpot ka sa tindahan,
Nagtanong ka kung saan yung bahay ng buntis. Tapos nung tayo lang, alam mong ako yung tatay. Tapos nung nanganak na si Tessa, inatake ang kapitan habang ikaw yung nagpapaanak sa kanya? Bakit? Kapatid ako ni Cora. Iyon ang rason kung bakit pareho kami ng kakayahan. Pero hindi ka nga po kilala ng anak niya. Ito ka lang yun nakilala. Pangalan mo nga po, hindi ko alam eh. Lucia. Iyon ang pangalan ko. Kung ano man po yung masamang balak niyo sa anak ko, nakikiusap po ako, Lola. Huwag naman po. Maawa po kayo sa bata. Kunin mo na lang ito, iho. At hindi mawawala sa iyo ang anak mo. Paano po kung ito po yung susi na makuha yung bata? Hindi ko po tatanggapin yan. Layuan mo na lang kami. Hindi ko naman sinaktan ang anak mo nung lumabas ka. Dahil kapag ginawa mo po kasi yun, hindi ka makakalabas ng bahay. Alam niyo yan. Salamat kasi tumulong ka pero ayos na po yun. Tama na yun. Ang hirap niyo po kasing pagkatiwalaan. Pasensya na po. Hindi. Kailangan mo itong kunin. Sige na, iho. Sapilitan niya itong pinapahawakan sa akin. Wala akong magawa kundi kunin na lang at umalis sa harap niya. Napabuga ako ng hangin habang naglalakad palayo. At pagdating ko sa bahay, kasalukuyang umiiyak ang bata. Sinasayaw-sayaw ito ng lolo pero parang ayaw talaga nitong tumahan. Ay, Topper, kunin mo nga ito. Ayaw tumahan eh. Bakit po? Anong nangyari? Abay, malay ko dyan. Kunin mo na nga. Isayaw-sayaw mo. O sige po. Baka nagugutom lang po, tay. Ayaw dumedi naman sa nanay niya. Baka ikaw yung hinahanap. Akin na nga po. Oh, bakit umiiyak yung tantan namin? Nandito na si tatay, huwag ka umiyak. Oh, tahan na. Oh, di ba tay? Tumahan na? Anak ng... Hoy, Tantan, huwag mo sabihin dyan ka magmamana. Duwag yan tapos mamanahin mo. Kung sa bagay, magkamukha nga naman kayo. Pero sana, kahit papaano magmana ka rin sa lolo mong matapang ano. Puro ka sa tatay eh. Ilong sa tatay, yung mata sa tatay, yung labi sa tatay, pati ba naman yung ugali sa tatay? Ayaw sa lolo? Paano naman ang lolo niyan? Pero ang bata, nanahimik na talaga sa akin. Gusto kong matawa pero pinigilan ko na lang muna. Lumabas si Kapitan sa bahay na pakamot-kamot ang ulo at tumungo sa tapat kung saan naroon ang tindahan ni Aling Beng. Doon ko naman hinayaan ang sarili kong matawa at mapailing. Ang galing naman ng anak ko, ayaw sa lolo. Tama yan anak, ako dapat kampihan mo. Hoy Topper, o sige sulsulan mo pa yan. Ano sinusulsulan? Hindi sadyang makatatay lang talaga yung bata. Tessa, pakipadede na nga itong batang to. Baka kasi nagugutom na eh. Maubos yung daliri niya oh. Akin na nga yan. Pero nang binigay ko kay Tessa ang bata, muli itong umiyak. Sinamahan ko na lang para manahimik kaya nakadede ito sa nanay. Nang makatulog ito, umalis ako sa tabi nila at umiyak na naman. Hala Topper, ano ba yan? Parang ayaw ko niyang paalisin. Grabe naman tong batang to. Huwag ka na kasing umalis, tabihan mo na lang dito. Nang lapitan ko ang bata, tumahan ulit ito. Kaya wala akong magawa kundi ang tabihan ito hanggang sa humimbing ang tulog. Dahan-dahan akong umalis pagkatapos at iniwan ko ulit ito sa ina. Pero nang palabas na ako, nagising ulit ito at umiyak na naman itong parang nasasaktan na. Topper, bakit ba ganito? Oh, ano nangyari? Bumalik ulit ako sa kanila at tumahan na naman ang bata. Pero sa pagkakataong yon, nagdududa na ako. Bakit parang ayaw niya pag-aalis ka? Ganito ba talaga ang bata? Hindi ko alam.
Mahimbing dapat ang tulog niyan eh. Nagising pa rin. Abay, Tessa. Teka, ano ba nangyari at umiiyak na naman yan? Tay, hindi kasi siya maiwan ni Topper. Kapag umaalis si Topper, umiiyak siya. Pahimbingin mo kasi muna, Topper, bago mo iwan. Yun na nga po yung ginagawa ko eh. Ito po, tulog na naman siya. Tignan mo po aalis ako. Dahan-dahan akong umalis sa tabi ng bata at umiyak ulit ito. Doon natinag ang biyenan ko at nag-alala na sa bata. Abay, ano ba nangyari dyan? Tay, hindi kaya may gumagambala sa bata? Ang kailangan na siguro natin albularyo. Sandali. Ano to? Ang alin po? Itong nasa bulsa mo. Malapit na mahulog Nang kunin niya yon at inangat, saka ko naalala ang bagay na pinagpilitan sa akin ng matanda. Nilapag niya ito sa bata at saka ako tinulak na lumayo. Doon ay hindi umiyak ang anak ko. Sa kwintas siya tumatahan? Abay, hindi ito kwintas. Para ito sa bewang ng bata. Saan mo ito nakuha? Binigay po sa akin ng matandang kumadrona. Pinilit niya ako. Wala na akong nagawa kasi gusto ko lang umalis eh. Kaya tinanggap ko na lang. Pero kung ganyan naman yung epekto... Baka naman tama siya, Tay. Baka hindi siya nagsisinungaling at mali yung manghuhula. Hindi ba kahit aswang malalaman na buntis yung babae? Baka yung manghuhula ang tunay na aswang. Kung ganon, Tessa, wag mo alisin yan sa bata. Isinuot ko na lang ang bagay na yon sa anak ko. Nilagay ko ito sa bewang niya at simula noon ay hindi na ito umiyak. Pero malinaw na ang nangyayari sa anak ko ay inaaswang. Humingi ng tulong ang kapitan sa buong baryo. Lahat ng marunong manggamot kahit hindi ganun ka-eksperto, gumawa ng paraan para maprotektahan ang bata. Gumawa sila ng mga panangga maging ang mga magulang ko. Walang albularyo na malapit lang puntahan sa amin. Pero hindi kami inosente sa mga bagay na yon. Topper, ito kunin mo. Yan yung unang proteksyon, Aling Bing Oo nga pala, tinawag niyo ba yung kumadrona? Mukhang wala na siya dito sa barangay natin. Inikot na nila kapitan ang lugar, hindi talaga makita ang matanda. Noong nakaraan pa siya pinaghahanap hindi talaga siya makita. Pero naniniwala ako nandito pa rin siya. Hapon na, Aling Bing. Baka mamaya. Hindi masasaktan ng anak mo. Huwag mo siyang ilalapag. Kailangan kargan niyo siya palagi. Gagawin namin ang lahat para maprotektahan siya. Nung hapon na yon, nagsara na kami ng bahay. Naroon na ang mga magulang ko at kasama namin si nanay sa kwarto. Pati na rin ang mga bata. May mga tao rin naman sa bahay. At ako naman kahit ganon, hindi pa rin ako mapakali. Topper, hawakan mo ito. Punyal? Hindi natin alam kung anong gagawin ng aswang na yon. Maging handa ka. Amagay na mo, hindi sila pwede masaktan. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko. Isang gabi ang lumipas. Wala namang umatake sa amin. Ganon din ang pagkasunod na gabi. Naisip namin noon na baka sumuko na ang aswang dahil malakas ang panangga namin. Dahil yon ang naisip ng lahat, nagpasya ang mga ito na magpahinga kahit isang gabi lang. Lumipas pa ang 2 gabi noon. Mahimbing na ang mga tulog namin. Pero isang gabi habang nasa mahimbing kaming tulog, nagising akong may kumalabog sa bubungan ng bahay. Napabalikwas ako ng bangon at kahit si Tessa ay nagising din. Topper, ano yun? Hindi ko alam. Sandali, babangon ako. Narinig ko rin na nagising ang kapitan sa kabilang kwarto. Kaya lumabas rin ako. Mabuti nagising ka kaagad. Topper! Tatay! Kasabay ng sigaw ni Tessa ay ang tunog ng nabaklas na takip sa bintana ang narinig ko.
Nag-unahan kami ng kapitan sa pagpasok sa kwarto. At pagtingin ko sa bintana, naroon ang aswang. Si Tessa ay nakatayo na sa sulok at karga ang anak namin. Tessa! Topper, nasa bintana siya! Yung walis! Baka may natumba sa mga walis! Bumuo ka na nga ng pamilya, Topper. Masaya ba maging asawa at ama? Teka, kilala mo ako? Topper! Lumabas kayo dyan! Tay, huwag kang lumapit! Baka mahata ka niya! Mga kapitbahay, tulungan niyo ako! Merong aswang! Ano ba kailangan mo, aswang ka? Umalis kang aswang ka kung ayaw mo mapatay ka ng mga taga-baryo! Wala akong pakialam. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa anak ko. Dahil sa inyo, pinatay niya ang sarili niya! Anak mo? Anong pinagsasabi mo? Si Jasmine, Topper. Nakalimutan mo na ba siya? Topper, ano ba sinasabi nito? Anak mo si Jasmine? Ano to? May lahi siyang aswang? At ano? Paano namatay siya? Niloko mo siyang hayop ka! Kasalanan ko pa ngayon. Siya nga yun ang iiwan sa akin eh. At salamat na lang at iniwan niya ako. Dahil kapag pala nagkataon, nagkaasawa ako ng may lahing aswang! Naniniwala ka ba, Topper, na nanay talaga ni Jasmine? Baka gumagawa lang siya ng dahilan. Totoo man o hindi, Tessa. Hindi ako nagsisising kayo yung pinili ko na anak ko. Hoy, aswang! Huwag ka makasarili! Ang buhay ko hindi humihinto para maghintay sa anak mo! Yun ba yung rason kung bakit mo gustong kunin yung anak ko? Patayin mo muna ako! Talagang gagawin ko yan! Bago mo sila makuha, ako muna! Wala ka sasaktan sa pamilya ko! Tessa, labas na! Pero hindi kami makaalis sa kwarto. Medyo malapit kasi ang bintana sa pintuan at mahaba ang kamay ng aswang. Muntik na niyang maabot ang biyenan ko. Buti na lang at nakaatras. Naging agresibo pa ito kaya mas lalong nagigiba nito ang bahay. Gawa lang naman kasi sa kahoy yon at malakas siya. Diyos ko po, Topper! Tatay! Paano kung magiba na niya ang bahay natin? Lumabas ka! Dumaan ka dito sa likod ko! Binulsa ko ang proteksyon. Hindi ko alam kung anong kaya nitong gawin para maprotektahan kami. Pero kailangan kong mailabas ang pamilya ko sa kwarto na yon. Paulit-ulit na tumatawag ang kapitan sa mga kapitbahay. Hindi naman kasi sobrang dikit-dikit ang mga yon. Konti lang naman kasi ang mga bahay sa baryo namin, kaya mahirap gisingin ang iba. Nang malapit ko nang mailabas ang mag-ina ko, nang abutin ako ng aswang ay nahawakan niya ako sa damit at doon niya ako natangay. Topper! Topper, kumapit ka! Tessa! Huwag kang lumapit! Yung bata! Nahawakan ako ng kapitan pero hindi niya ako mababawi. Kasi ang kuko ng aswang nakabaon sa balat ko. Nakikita niyang nasusugatan ako kaya ang ginawa niya, pinahawak niya ang itak sa akin. Walang kahit sinong makakahawak sa itak niya. Pero sa pagkakataong yon, nahawakan ko ito. Tinangay ako ng aswang palabas at mabilis ko namang hinampas sa kanya ang itak bago pa niya ako mailipad palayo. Nabitawan niya ako at nahulog ako sa lupa. Animal ka! Kung hindi ko makukuha ang anak mo, tatanggalan ko na lang siya ng ama! Hindi ako takot sa'yo. Wala kang karapatan saktan ng kahit na sino sa pamilya ko. Dahil kung nanay ka ni Jasmine, hindi ko kasalanan na matay siya kung ano man yung ginawa niya sa sarili niya! Halos maihi ako sa sakit nang hampasin niya ako ng kalmot sa likuran. Gumapang ako palayo sa kanya habang siya naman ay pilit akong nilapitan. Parang hindi pa naging madali sa kanya ang lapitan ako. Lalo na't naramdaman kong may binato ang biyenan ko sa akin. Tumihaya ako at kinapa ito sa lupa. Ang proteksyon yon ng matanda. Niloko mo siya! Yun ang kasalanan mo! Tanga pa rin siya! Ano bang akala niya sa akin? Maghihintay ako ng ganun katagal? Hindi siya nagparamdam!
Bakit kasal na ba kami para hindi na pwede pumili ng iba? Wala siya karapatan sa akin! Lalapit sana siya pero pansin kong hirap siya at napapaatras. Sakto naman noon na umalingaw-ngaw ang putok ng barel at ang kapitan ang may hawak ng D12 na barel. Umusok agad ang bala sa katawan ng aswang. Lumayo kayo sa pamilya ko! Kung ikaw man yan, Greta! Ikaw ang pamilya mo! Lumayas kayo sa baryo namin! Aatake ang aswang kay kapitan. Pero biglang may bumato ng lampara dito. Kasunod naman noon ay may lumipad na sibat papunta dito. Natamaan ang aswang at lumagablab ang katawan nito. Lumipad ito pataas pero pinaulanan ito ni kapitan ng bala. At ako naman, sinikap na tumayo at nagmistulang bingi sa mga sigaw ni Tessa at iyakan ng mga bata sa loob ng bahay. Topper! Ayos ka lang! Tulungan mo ako, Binsoy. Patayin natin yan. Sige, nandiyan sila tatay. Pati yung tatay mo. Hindi natin pwedeng pakawalan yan. Marami pang bibiktimahin yan kapag nanatiling buhay yan. Unti-unting nahihirapan ang aswang sa paglipad. Unti-unti pa nga itong bumababa hanggang sa bumalik na ito sa lupa. Grabe, ganyan pala itsura ng aswang. Sobrang pangit. Oo pre, nanay raw ni Hasmin yan. Hasmin? Yung nobya mo. Anong nobya? Hindi ko nobya yun, no? May asawa na ako, Binsoy. Oo na, pasensya na. Pero ayos ka lang ba? Ang dami mo sugat ah. Akala ko ba Kap istrikto ka? Bakit tinanggap mo yung manugang mong may nobyang iba? Wala akong pakialam kung kanino man siya may relasyon. Ang importante, pinanagutan niya ang anak ko. At gumising ka nga, Greta. Nagkakamali ka ng pagsugot dito. Dahil lang sa galit, nakikita mo ang mga kabarangay natin papalapit na. Ngayon, nalaman na nilang aswang ka. Hindi ka na namin bubuhayan. Greta? Si Aling Greta yan? Kailan lang siya nandito ah? Akala ko nasa ibang lugar yan. Kanina pinapalayas mo kami ng pamilya ko. Ngayon naman papatayin mo ko, Kap. Ano ba talagang gusto mo? Dahil tama si Binsoy. Marami ka pa sasaktan kung mabubuhay ka. Wala akong sinaktan sa baryo mo noon pa. Pero ngayon, meron na. Dahil may kasalanan ng lalaking yan sa akin. Wala akong pakialam. Hindi kita pwedeng hayaan saktan ng apo ko at yung tatay niya. Buhay ng anak ko ang sinisira mo. Tatanggalan mo siya ng pamilya sa ginagawa mo. Kasalanan din ng anak mo to dahil malandi siya. Bakit ba hindi mo nalang tanggapin, Kap? Hoy! Wala kang karapatan sabihan si Tessa ng ganyan. Nagkamali nga kami, oo. Pero sino ka ba? Anak mo pumatay sa sarili niya at tanggapin mo na yon. Nakakadiri ang mga lahi niyo. Huwag niyo nang patagalin yan. Dahil habang nakikipag-usap yan sa inyo, unti-unting gumagaling ang mga sugat niya. Lola, nandito ka? Patayin niyo siya dahil siya ang pumatay sa kapatid ko na kahit kailan ay hindi ko pa nakikilala. Pinabarang niya si Cora para mamatay bago pa manganak ang anak mo, Kapitan, dahil may masamang plano siya. Pero alam niyang paparating ako. Kaya gumawa sila ng kwento ng tiyahin niyang nagpanggap na manghuhula para manipulahin ka. Para ang bintang ninyo ay sa akin mapunta. Pero hindi ako sumuko. At salamat sa iyo, Topper. Dahil kahit papano ay pinagkatiwalaan mo ako. Kaya ito, gamitin mo sa pagpatay sa aswang na yan. May inabot ang matanda sa akin at yun ay walang iba kundi ang buntot pagi. Kinuha ko naman ito. At sa pagkakataong yon, maraming tao na sa paligid namin ang nanonood. Sa kabila ng panghahapdi ng mga sugat ko, kahit akmang tatakas sana ang aswang noon, nagawa ko pa rin itong agapan para hampasin ang buntot pagi. Umusok ang bagay na yon sa katawan ng aswang. Tumulong rin ang iba para saktan siya at hindi namin siya tinantanan hanggang sa mamatay. Malakas ang aswang, oo. Pero kapag pinagtulungan ito na may kaakibat na pangontra, wala itong laban sa mga tao.
Malinaw na yon ang dahilan kung bakit sila nagtatago. Ano? Patay na ba siya? Wala na. Bumabalik na siya sa dati niyang anyo. Patay na siya? Marami pa akong isusumbat. Pinatay niya si nanay. Dinaan niya pala sa barang. Napakawalang yan ang aswang na yan. Wala na. Tapos na. Topper, pumasok ka na sa bahay para magamot na yung sugat mo. Gagamutin ko siya. Manang, pasensya na kung hindi ako naging mabuti sa inyo Pero salamat sa proteksyon na binigay mo sa apo ko. Naiintindihan naman kita, Kap. Maraming salamat naman, Chang, at dumating ka. Nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng nanay ko. Karapatan natin ang hustisya, Beng. Halika na, Topper. Mahapdi masyado ang kalmot ng aswang. Hindi mo kakayanin yan kapag hindi nagamot. Pumasok kami sa loob ng bahay. Naroon si Tessa at karga-karga niya ang anak namin. Nanginginig pa rin siya sa takot. Topper, Diyos ko, ang dami mong dugo. Tessa, tapos na. Ligtas na tayo. Patay na siya. Si Aling Greta nga yun? Oo. At ngayon ko lang talaga masasabi na hindi talaga ako nagkamali ng pinili, Tessa. Kaya siguro nangyari sa atin yun. Kasi yun yung paraan para hindi ako mapunta sa kanila. Tumulo ang mga luha ko. Niyakap ko si Tessa sa kabila ng panghahapdi ng mga sugat ko. Hinalikan ko ang anak ko sa sobrang pasasalamat dahil nagawa ko silang protektahan. Nang pumasok naman ang kapitan, natawa akong naiiyak at kinausap siya. Paano ba yan, Kap? Naprotektahan ko yung mag-ina ko. Pasado na ba ako? Bilang tatay mo, doon pa lang pasado ka na, Topper. Kaya simula ngayon, tatay na ang tawag mo sa akin at hindi kapitan, ha? Ayos ba yun sa'yo? Yun lang naman pala eh. Oo naman, tay. Pagkatapos ng nangyari, nailibing ng matiwasay si Lola Cora. Nanatili sa baryo namin ang matandang komadrona. Kinasal naman kami ni Tessa bago nangyari ang binyag ng anak namin. At sa ngayon po, maayos na ang pamumuhay namin. Hindi na kami sa baryong yun nakatira pero nasa isang bayan pa rin kami. At meron na kaming 4 na anak. Ang panganay namin ay nasa kolehiyo na rin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar. Masaya akong naging parte ng channel ninyo ang kwento ng nakaraan ko. Maraming salamat po at more power sa inyong channel.